Ang gabing iyon, ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na kasambahay, dito mismo sa loob ng sarili kong bahay, sa harap mismo ng kanilang mga mayayaman na kamag-anak. Ang hiya na iyon, ang kahihiyan na iyon, halos ikamatay ko. Hindi ko inakala na ang sarili kong laman at dugo ay gagawa ng ganito, na ituturing akong parang isang utusan lamang sa sarili kong tahanan. Iyon ang simula ng lahat ng sakit, ang simula ng pagkadurog ng aking puso. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nag-ayos ng budget, ang nagpapanatiling perpekto ng bahay, at oo, ako pa rin ang nagbayad para sa kanilang ilagay ang tiyak na malaking gastos dito. Halimbawa, kasal, pampagawa ng bahay. Ngunit para sa kanila, ako ay isang anino lamang, isang tao na walang pakialam. Palagi akong nag-iisa sa mga desisyon, nag-aalala sa bawat gastos, habang sila naman ay payapang namumuhay. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyonan nila na wala na akong silbi. Lumabas ako na tanging ang aking pitaka lamang ang dala. Ngunit hindi nila alam na ang pumanaw kong asawa, sa kanyang huling habilin, gusto nilang mapaalis ako, patahimikin. Ngayon, hindi lang ang aking bahay ang aking babawiin. Babawiin ko ang aking dangal at magbibigay ako ng isang aral na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat isa na nagdanas ng kaparehong kahihiyan. Kung kayo man ay nakaramdam na parang estranghero sa sarili ninyong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang magkomento sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi natin ang inyong mga kwento. Kabanata 1. Ang matamis na kasinungalingan at ang tahimik na sugat. Pangkalahatang tono. Nagmumuni-muni, malungkot, may bahid ng pagtitiis. Ang buhay, kung minsan, ay parang isang lumang kwentong bayan. May mga magagandang bahagi, oo, pero madalas may mga bahaging nagiiwan ng bakas sa puso. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang gabing dapat sana'y puno ng pagdiriwang. 30 taon na pala ang nakalilipas mula nang magpakasal sina Nanay Elena at Tatay Jose. Isang mahalagang okasyon, isang selebrasyon ng mahabang pagsasama, ng pagsubok na nalampasan. Ako si Ramon, 68 taong gulang na, isang retiradong inhinyero. Sa loob ng 3 taon, ang mga kamay na ito na minsay humawak ng blueprint at gumuhit ng mga gusali, ay napunta sa mas mabigat na gawain, ang pagbubuhat ng pasanin ng pautang para sa bahay ng aking mga magulang. Isang bahay na kung saan ako lumaki, kung saan ako unang natutong humakbang, kung saan ako unang huminga ng malalim na hangin ng pangarap. Ngayon, ang bawat buwan, ang aking maliit na pensyon, ang pinaghirapan ko sa mahabang taon, ay napupunta sa pagtugon sa hulog ng kanilang bahay. Isang bagay na kinusa ko? Oo, dahil pamilya ko sila. Ngunit ang bigat nito ay ramdam ko sa aking likod, araw-araw. Ang pagdiriwang ng kanilang ika-30 anibersaryo ay gaganapin sa isang eleganteng restaurant sa Maynila. Nang tawagan ako ni Nanay Elena, ang boses niya ay parang bulong ng hangin na may daladalang balita. "Ramon, anak," panimula niya. Ang tono niya ay puno ng pag-aalala na pilit tinatabunan ng tamis. "Magdiriwang kami ng ika-30 taon ng kasal ni na tatay mo. Sana ay makapunta ka." Napatigil ako sandali. 30 taon, isang mahabang paglalakbay. "Siyempre po, nanay," tugon ko agad, ang aking boses ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Nandyan po ako. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na pag-aalinlangan ang nagsimulang sumibol sa aking dibdib. May kakaiba sa paraan ng pagkakabigkas niya. Parang may kulang o may sobra. Napansin ko rin na hindi niya binanggit kung sino-sino ang mga bisita. "Sino po ang mga kasama, nanay?" Tanong ko, sinusubukang itago ang aking pagka-curious. Dito na pumasok ang tila mas matamis na kasinungalingan. Ramon, alam mo naman," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas mahinahon, halos pabulong. "Dahil sa limitadong espasyo sa restaurant, pinili naming gawin itong napaka-intimate.
Yung mga pinakamalapit lang talaga sa amin. Alam mo na, mga pinsan na matagal nang hindi nakikita at ilang mga kaibigang kasama namin noon pa para maging mas makabuluhan. Limitado po ang espasyo. Ulit ko, ang aking pagtataka ay lumalalim. Ang restaurant na iyon ay kilala sa kanilang malalaking espasyo, kayang mag-accommodate ng maraming tao. Madalas na akong pumunta roon para sa mga okasyon ng mga kliyente ko. Oo, anak, kailangan naming maging maingat sa listahan. Alam mo naman, ang mga ganitong okasyon, kailangan talaga ng maayos na pagpaplano, dagdag niya, na parang nagbibigay ng dahilan na hindi mapagkakakitaan. Pero huwag kang mag-alala, mahalaga ka sa amin. Ikaw ang aming panganay na anak. Ang mga salitang panganay na anak na dating nagbibigay ng init at pagmamalaki, ngayon ay tila may bahid ng malamig na bakal. Panganay na anak na hindi kasama sa pinakamalapit lang. Ang lohika ay naglalaro sa aking isipan, hindi pantay, hindi tugma. Naisip ko tuloy ang aking anak na si Maria. Siya ba ay kasama? Siyempre naman, sila ang magkasama sa bahay. Sila ang pinakamalapit. Ngunit bakit hindi binanggit? Ito ba ay isang bagay na dapat ko pang itanong? Sige po nanay, sabi ko, pinipilit na paniwalaan ang kanyang mga salita. Maiintindihan ko po. Mahalaga po ang pagdiriwang. Pagkatapos ng tawag, naiwan akong nakatitig sa aking telepono. Ang imahe ng restaurant ay nasa aking isipan. Ang mga mukha ng aking mga magulang, ang kanilang mga kaibigan, ang mga pinsan na marahil ay hindi ko na nakilala. At sa gitna ng lahat ng iyon, saan ako lulugar? Sinabi ko sa aking sarili na hindi ito dapat maging problema. Marami akong trabaho. Maraming mga plano ang nakaschedule, mga proyekto na nangangailangan ng aking atensyon. Hindi ko kailangang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Sa Maynila, ang mga proyekto ay hindi naghihintay. Ang mga deadline ay hindi nagbabago para sa sino man. Ang aking trabaho bilang inhinyero, ang pagiging tapat ko sa propesyon ko, iyon ang dapat kong unahin. Iyon ang pagkakakilanlan ko, ang pundasyon ng aking pagkatao. Higit pa rito, ang pagtutok sa aking propesyon, ang paraan ko para mabayaran ang pautang sa bahay nila. Para makabawi sa pamilya, hindi ba? Pero sa ilalim ng mga dahilan na ito, isang tahimik na tinig ang bumubulong. Isang tinig na nagsasabing hindi ito ang buong kwento. Isang tinig na nagtatanong kung bakit ang salitang limitado ay naging hadlang sa pagitan ko at ng aking sariling pamilya. Bakit ang pagiging panganay ay hindi sapat para makasama sa pinakamalapit lang? Bakit ang sakripisyo ko sa pananalapi ay hindi na bumibilang sa pagdating ng isang espesyal na okasyon? Isang maliit na kirot ang dumapli sa aking puso. Hindi ito matalas na sakit, kundi isang malalim, mabagal na pagdurugo. Ang sugat na ito ay hindi bago. Nararamdaman ko na ito noon pa man, sa bawat beses na ang aking mga nagawa ay napupunta sa drawer, sa bawat beses na ang aking tulong ay naging obligasyon na lamang. Hindi isang kilos ng pagmamahal. Naisip ko si Maria, ang aking anak. Siya ba ay napunta? Kung oo, bakit hindi sinabi sa akin? Kung hindi, bakit? Ang mga tanong na ito ay umiikot sa aking isipan tulad ng mga alon na paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan. Sinusubukan kong kalmado ang sarili ko, sinusubukan kong unawain ang sitwasyon sa paraang praktikal tulad ng pag-analyze ng isang problema sa engineering. Kailangan ng datos, kailangan ng katotohanan. Ngunit sa mga ganitong sitwasyon, ang emosyon ay madalas na mas mabilis kumilos kaysa sa lohika. Ang pakiramdam ng pagiging nasa labas ng sarili kong pamilya, kahit na para lang sa isang gabi, ay nagsimulang kumalat sa aking pagkatao. Ito ba ang kapalit ng aking pagiging responsable? Ang pagiging isang panganay na anak na hindi kailangan sa isang espesyal na okasyon? Pinilit kong isantabi ang mga alalahanin. Ang pagiging inhinyero ko ay nagturo sa akin na maging matatag, na mag-focus sa solusyon, hindi sa problema. Kung may limitasyon, ibig sabihin ay may dahilan. Marahil ay may mga bagay na hindi ko alam.
marahil ay may mga nakalipas na hindi ko na nauunawaan. Kung tutuusin, ang aking mga anak ay may sarili na ring buhay, mga sariling pamilya, mga sariling responsibilidad. Ang aking mga magulang sa kanilang edad, marahil ay may mga personal na desisyon na nais nilang gawin nang walang gaanong ingay. Subalit, isang malaking subalit ang nanatili sa aking isipan. Ang pakiramdam ng pagiging hindi kasama ay hindi basta-basta nawawala. Ito ay parang isang maliit na butil ng buhangin na pumasok sa iyong sapatos. Hindi naman ito masakit na parang tinik, pero naroon pa rin, nakakairita, nagpapaalala na may mali. Napabuntong hininga ako. Ang sabi ko sa sarili ko, Ramon, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magtrabaho ka na lang. Maghanda ka para sa iyong mga susunod na gawain. Ang mahalaga, nandyan ka para sa kanila kapag kailangan ka talaga. Hindi ba't iyon naman ang tunay na pagmamahal? Ngunit ang mga salitang, kapag kailangan ka talaga, ay nagbigay daan sa isa pang alon ng pag-aalinlangan. Kailan ba talaga sila nangangailangan sa akin? Kapag may bayarin? Kapag may nasira? O kapag may espesyal na okasyon, tulad nito na hindi ko inaasahan na ako mismo ang masira ang puso? Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang naghahanda ako para sa aking mga gawain kinabukasan, ang mga salita ni Nanay Elena ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang matamis niyang tinig, ang paliwanag niya tungkol sa limitadong espasyo, ang pagbibigay diin sa pagiging panganay na anak. Lahat ng iyon ay tila isang komplikadong pagluluto. Ang mga sangkap ay naroon, ngunit ang timpla ay hindi tama. May kulang, o baka naman may sobra. At ang resulta ay isang lasa na hindi ko inaasahan, isang lasa na nagiiwan ng hindi magandang pakiramdam sa aking sikmura. Ito ang simula ng aking pagdududa, ang simula ng tahimik na pagdurugo ng aking puso. Kabanata 2. Ang imahe ng pagtataksil sa social media, pangkalahatang tono mula sa pag-aalala patungo sa pagkabigla, kalungkutan at pagkatapos ay pait. Ang gabi ay lumalim na. Dito sa aking maliit na apartment sa lungsod, ang tanging ilaw ay ang malamig na liwanag mula sa aking telepono. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, ang gusto ko lang ay magpahinga, ang makalimutan sandali ang mga alalahanin tungkol sa mga bayarin. Pero ang mundo sa digital, sa social media, ay tila may sariling buhay. May mga oras na nais mong iwasan ito, ngunit may mga pagkakataon na parang hinihila ka nito. Iyon ang nangyari noong gabing iyon. Habang nag-iisip pa rin ako tungkol sa tawag ni Nanay Elena, sa kakaibang dahilan ng hindi pagsasama sa akin, binuksan ko ang aking social media account. Hindi ko alam kung bakit. Marahil, isang desperadong paghahanap ng koneksyon, o baka naman, isang malalim na pag-asa na makakita ng pruweba na hindi nga ako nililimutan ng aking pamilya. At doon ko nakita. Ang pinakabagong post mula sa anak ko, si Maria. Isang litrato, nakangiti ang lahat, isang mahabang mesa, puno ng mga tao, nakasuot ng magaganda. Ang mga ilaw ay kumikinang, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang mga baso ng champagne ay nakataas, tila nagdiriwang ng isang malaking tagumpay. Ang aking mga magulang, sina Nanay Elena at Tatay Jose, ay nasa gitna, masaya, napapalibutan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang caption. Nag-freeze ang aking mga mata sa mga salita. Parang mga maliliit na dagang bakal na kumakagat sa aking puso. Family only. Finally, everyone is together. Family only. Finally, everyone is together. Sa isang iglap, ang lahat ng aking mga pagtataka, ang lahat ng aking mga pagdududa, ay nagkaroon ng pinakamasakit na sagot. Family only. Ang mga salitang ito ay dumurog sa akin. Hindi lamang ako hindi kasama sa limitadong espasyo na sinasabi ni Nanay. Mas malala pa. Ako ay hindi bahagi ng lahat na tinutukoy ni Maria. Hindi ako kabilang sa pamilya na yon, sa pagdiriwang na yon. Ang katotohanan ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Nakita ko ang pagkakatuwaan ng aking pamilya, ang saya nila, ang kanilang pagkakaisa, habang ako ay nakaupo dito, mag-isa, sa aking maliit na apartment. Ang mga salitang iyon sa screen ay parang mga tinik
na unti-unting bumabaon sa aking kaluluwa. Sila ay nagdiriwang. Silang lahat. At ako ay naiwan sa labas. Ang pagiging magulang ko, ang aking mga sakripisyo, ang aking mga pagod. Lahat ba ng iyon ay nawala ng halaga sa isang iglap? Ang bawat tahimik na pagbabayad ko ng hulog sa kanilang bahay, ang bawat sentimo na inipon ko para lamang matulungan sila, ang lahat ba ng iyon ay hindi sapat para makakuha ng isang upuan sa kanilang selebrasyon? Naramdaman ko ang pag-init sa aking mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na nagsisimulang kumulo sa aking dibdib. Galit sa kasinungalingan, galit sa pagtatago, galit sa pagiging invisible. May pumipigil sa akin na magsalita, na sumigaw. Ngunit ang aking mga daliri, sila ang kumilos. Parang may sariling isip, sila ay lumipat sa comment section ng post ni Maria. Ang aking utak ay nagsasabi na huwag. Kalimutan mo na lang, i-scroll mo na lang. Pero ang aking puso, ang aking nasaktang puso, ay humihingi ng boses. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, bago pa man ang aking isipan ay makapaghintay, ang mga salitang ito ay lumabas. Congrats! Mortgage and taxes are all yours now. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, bahagya, mapait. Hindi ito ang tamang paraan, alam ko. Ito ay bastos. Ito ay wala sa aking karakter. Pero sa sandaling iyon, ito ang tanging paraan para mailabas ko ang sakit na nararamdaman ko. Ito ay isang paraan para sabihin sa kanila na nakikita ko sila, na alam ko kung ano ang nangyayari, na hindi ako bulag. Pagkatapos kong pindutin ang send, isang uri ng takot ang sumunod. Ano ang aking ginawa? Ito ba ang tamang gagawin? Ngunit kasabay ng takot, may kaunting ginhawa rin. Parang naglabas ako ng isang malaking bula ng hangin na matagal ko nang kinukubli sa aking dibdib. 5 minuto. Wala pang 5 minuto at ang litrato ay naglaho. Nawala. Pinasukan ko ang pahina ni Maria at wala na ang post. Parang bula na pumutok. Pagkatapos, ang telepono ko. Nagring ito. Pagkatapos ay muli. At muli. At muli. Ang mga notification ng missed calls ay parang ulan na walang tigil. Una, ang numero ni Nanay Elena. Pagkatapos, ang numero ni Tatay Jose. Sumunod, si Maria. Nakikita ko ang kanilang mga pangalan paulit-ulit. 30, 40. Higit pa. Ang mga tawag na iyon ay hindi lamang simpleng missed calls. Ito ay mga sigaw, mga tanong, mga paninisi. Hindi ko sinagot ang isa man lang. Dahan-dahan kong inilapag ang telepono sa mesa. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang malamig na glow sa aking madilim na silid. Pinapanood ko ang mga tawag na iyon na patuloy na dumarating. Ang screen ay kumikislap ng walang tigil. Ramdam ko ang pagbigat ng bawat pag-vibrate. Napaupo ako sa aking upuan. Ang aking apartment, na dati ay nagsisilbing aking kanlungan, ang aking ligtas na lugar, ngayon ay parang isang kulungan. Ang katahimikan sa labas ng telepono ay tila mas nakakabingi kaysa sa ingay ng mga tawag na iyon. Habang nakatitig ako sa kawalan, isang realization ang bumagsak sa akin, kasing bigat ng isang malaking bato. Hindi nila ako nakalimutan. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi. Sila ay pinili na huwag akong isama. Sila ay pinili na ako ay iwan sa labas. Ang sakit ay hindi na lamang dulot ng hindi pagsasama. Ito ay ang pagkaunawa na ito ay isang intentional na kilos. Isang pagtataksil na hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang pagtataksil na mas masakit pa, dahil ito ay nagmula sa mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking puso, ng aking pera, ng aking buong pagkatao. Ang mga salita ni Nanay Elena noon tungkol sa limitadong espasyo, ang paliwanag ni Maria sa social media, family only, lahat ng iyon ay bumuo ng isang malinaw na larawan, isang larawan kung saan ako ay wala. Isang larawan kung saan ang aking halaga ay hindi kasing halaga ng kanilang kagustuhang ipakita ang kanilang iperpektong pamilya. Nakatulala ako, ang aking isipan ay parang nalulunod sa dami ng mga tanong na walang kasagutan.
Bakit nila ito ginawa? Ano ang mali sa akin? O baka naman, ang tanong na dapat kong itanong ay, ano ang tama sa kanila? Ang mga tawag ay tumigil rin sa wakas. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng pagkabigla. Ang katahimikan ng pagtanggap sa isang hindi kaaya-ayang katotohanan. Umupo lang ako doon, sa dilim, kasama ang aking refleksyon sa malamig na screen ng telepono. Ang imahe ng isang lalaking matanda, nag-iisa, na ang pinakamalaking pagdiriwang ng kanyang mga magulang ay naging isang mapait na paalala ng kanyang pagiging wala. Ang pagkaunawa na ito ay hindi lamang tungkol sa isang party. Ito ay tungkol sa kung paano ako tinitingnan ng aking pamilya. At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng aking apartment, alam kong nagbago ang lahat. Ang sakit na ito ay hindi basta-basta mawawala. Ito ay isang sugat na, kahit na hindi nakikita, ay ramdam ko na ngayon sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi. Kabanata 3, ang kasaysayan ng paghahambing at ang pagkiling, pangkalahatang tono, mapait na paggunita, malungkot na pagtanggap, at pagninilay-nilay. Matapos ang gabing iyon, habang nakaupo pa rin ako sa aking apartment, ang sakit mula sa nakita ko sa social media ay tila lumala. Ito ay hindi lamang isang biglaang kirot, kundi isang malalim na lamat na unti-unting naglalabas ng mga alaala na matagal ko ng pilit na ibinabaon. Mga alaala na nagsimula pa noong ako ay bata pa lamang. Ang aking isipan ay bumalik sa panahon ng aking kabataan. Ang mga taon kung saan ang aming tahanan ay maliit pa, ang mga pangarap ay malalaki pa. Noon pa man, naroon na ang pagkakaiba. Si Maria, ang aking kapatid, ay palaging ang sentro ng atensyon. Ang kanyang bawat galaw, ang kanyang bawat salita, ay tila isang malaking balita. Naaalala ko pa noong araw ng Mother's Day. Habang ang ibang mga bata ay gumagawa ng mga card na may mga puso at bulaklak, si Maria ay gumuguhit lamang ng mga stick figures. Simple, minsan nga'y parang hindi tapos. Ngunit pagdating kay Nanay Elena, ang mga iyon ay hindi lamang mga guhit. Ang mga iyon ay mga obra maestra. Nakikita ko si Nanay na may ngiti sa kanyang mga labi habang maingat niyang pinipili ang pinakamagandang piraso para i-frame at isabit sa dingding ng sala. Para sa kanya, ang bawat guhit ni Maria ay may kakaibang halaga. Ako naman, noong una kong natutunan ang mga unang letra, gumawa ako ng isang tula para kay Nanay. Isang tula tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagiging ina. Pinaghirapan ko iyon, pinag-isipan ko ang bawat salita. Ngunit pagkatapos kong basahin sa kanya, ang tanging tugon na natanggap ko ay isang mahinang, magaling anak. At pagkatapos noon, tumingin siya sa ibang direksyon, parang wala lang. Walang paghanga, walang pagnanais na ilagay ito sa frame. Hindi tulad ng mga guhit ni Maria. Sa science fair naman noong ako ay nasa high school, nagsumikap ako. Gumugol ako ng mga linggo sa paggawa ng isang proyekto tungkol sa simpleng mekanismo ng tubig. Hindi ito madali. Nagtanong ako sa mga guro, nagbasa ng maraming libro. Nang makuha ko ang Blue Ribbon, ang unang premyo mula sa buong estado, naramdaman ko ang isang kakaibang saya. Isang pagkilala na sa wakas ay dumating. Pag-uwi ko, tuwang-tuwa kong ipinakita kay Nanay Elena ang aking medalya. Ngunit ang reaksyon niya ay, hindi ko malilimutan. Ay, magaling ka pala anak, sabi niya, na parang may pagtataka pa. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila may ibang iniisip. Pero, wag mo namang ipagmalaki masyado, ha? Baka isipin ng mga tao, masyado kang mayabang. Baka isipin ng mga tao, masyado kang mayabang. Ang mga salitang iyon, sila ang nagsara ng pinto sa aking kasiyahan. Ang aking tagumpay, ang aking pinaghirapan ay biglang naging isang bagay na dapat kong itago, isang bagay na nakakahiya. Samantalang ang mga simpleng guhit ni Maria ay parang mga pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Doon ko unang naramdaman ang kirot ng hindi pagiging patas. Ito ang naging pattern. Si Maria, kahit ang kanyang pinakasimpleng pagpupunyagi ay agad na pinupuri, parang mga bulaklak na binubuhusan ng tubig. Samantalang ako,
Kahit ang aking pinakamahusay na gawain ay parang mga halaman na kailangang patuloy na diligan at alagaan, pero hindi naman kailanman mamumunga ng malaki. Ang aking mga nagawa ay tila expected na lamang. Isang obligasyon, isang bagay na hindi na kailangang pagtuunan ng pansin. Habang lumalaki kami, ang pattern na ito ay lalo lamang lumalim. Hindi lang ito tungkol sa mga papuri o medalya. Ito ay tungkol sa kung paano kami tinatrato, kung paano kami minamahal, o mas tamang sabihin, kung paano ang isa sa amin ay minamahal ng higit. Kapag may mga problema sa pamilya, kapag may kailangan, sino ang unang tinatawagan? Ako. Naalala ko noong unang nagkatrabaho ako, ang unang malaki kong sweldo. Hindi nagtagal, nasiraan ng sasakyan ang aming pamilya. Hindi ako ipinanganak na mayaman. Kailangan kong magtipid, magbawas ng ilang luho sa aking sariling buhay para lamang maipadala ang perang kailangan para maayos ang sasakyan. Nang maipadala ko na ang pera, nakatanggap ako ng isang maikling salamat mula kay Tatay Jose. At iyon na, wala nang kasunod. Walang tanong tungkol sa aking kalagayan, wala nang pag-aalala kung nahirapan ba ako. Parang obligasyon ko lang na tumulong. Nang magkasakit si tatay at ang mga bill sa ospital ay nagsimulang maglipana, ako na naman ang tinawagan. Mas malaki ang halagang kailangan ko ngayong ipadala. Ang mga araw na iyon ay puno ng pag-aalala, hindi lamang para kay tatay, kundi para sa aking sariling pinansyal na kalagayan. Alam kong mahirap para sa kanila, pero ang kapalit nito ay katahimikan. Katahimikan na walang kasamang pagkilala. Parang ang pagtulong ko ay isang bagay na hindi na kailangang pag-usapan pa, isang bagay na dapat ay kusang mangyari. Ang mga tawag na iyon, ang mga panahong iyon, ang telepono ko ay tila laging may daladalang problema. Hindi ito nagriring para sa magandang balita. Hindi ito nagriring para sa kwentuhan tungkol sa aking mga tagumpay sa trabaho o sa aking mga bagong ideya sa disenyo. Ito ay laging may dalang kailangan, problema, tulong. Tinatawag ko pa rin ang aking sarili na tumutulong dahil tama lang naman. Ang isang anak ay dapat tumulong sa kanyang mga magulang, hindi ba? Pero sa loob-loob ko, isang maliit na tinig ang bumubulong. Nais kong makita nila ang aking halaga. Nais ko na maintindihan nila ang aking sakripisyo. Nais ko na ang pagmamahal na ibinibigay ko ay maramdaman din nila pabalik, hindi lamang bilang isang obligasyon. Pero hindi. Hindi nila nakita, o baka naman nakita nila pero pinili nilang baliwalain. Samantala, si Maria naman, ang kanyang buhay ay parang isang roller coaster. Nag-asawa ng maaga, naghiwalay rin agad. Nang bumalik siya sa amin, puno ang kanyang mga kamay ng mga gamit at ang kanyang puso ay puno ng kabiguan. At sino ang sumalubong sa kanya ng may yakap at pagmamahal? Si Nanay Elena. Naalala ko ang pag-uusap nila sa kapitbahay. Kawawa naman si Maria, sabi ni Nanay. Ang kanyang tinig ay puno ng awa. Nahihirapan ang anak ko, hindi niya alam kung paano mabuhay. Nang bisitahin ko sila noong linggo na yon, nag-alok akong ilibre si Maria sa isang magandang restaurant. Para naman makapag-relax siya, para naman makalimutan niya ang kanyang problema. Pero tumanggi siya. Masyado daw siyang pagod. Naiintindihan ko, syempre, nakakaawa naman talaga siya. Ngunit ng gabing iyon, habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang usapan ni Nanay at Tatay Jose sa kusina. Hindi naiintindihan ni Ramon ang tunay na hirap, sabi ni Nanay Elena. Si Maria, yan ang tunay na nakakaranas ng pagsubok. Napahinto ako. Nais kong tumawa. Nais kong sumigaw. Ang pagbabayad ko ng kanilang mga utang, ang pagiging sandigan ko ng kanilang pinansyal na pangangailangan, hindi ba iyon maituturing na pagsubok? Hindi ba iyon sapat na hirap? Ang paglipat ko sa Maynila, ang aking trabaho doon, na alam naman nilang mas malayo at mas demanding, hindi ba ito naging dahilan para mas maintindihan ko sila? Hindi. Sa mata nila, ang paglayo ko ay nagbigay lamang sa akin ng distansya. Ang distansyang iyon, sa kanilang pananaw, ay naging katibayan ng aking pagiging malamig. Parang ang pagiging malayo ko ang dahilan kung bakit hindi ako nakakaramdam ng kanilang hirap.
Kada naman minsan akong hindi makadalo sa family dinner dahil sa mga late meetings o sa mga importanteng proyekto, maririnig ko si Nanay Elena na nagbubuntong hininga. Si Ramon, sabi niya sa mga kamag-anak, masyado nang abala para sa pamilya. Ako ang naging abala, ako ang naging malayo, ako ang naging malamig. Samantalang si Maria, kahit pa siya ang bumalik na may mga daladalang problema, ay nanatiling ang awa, ang kaawa-awang anak na kailangang alagaan. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang malinaw na imahe sa aking isipan. Si Maria ang sinisikatan ng araw at ako. Ako ang anino. Ang aninong laging nandyan, pero hindi kailanman nasisinagan ng araw. Ang aninong laging sumusunod, pero hindi kailanman naabot ang liwanag. Ang aninong tahimik na nagbabayad habang ang iba ay nagdiriwang. Ito ang kwento ng aking pagkabata. Ito ang kwento ng aking pagiging isang anak. Isang kwento kung saan ang isang anak ay laging nakakakita ng pagkakaiba. Isang kwento kung saan ang pagmamahal ay tila may mga kondisyon at ang pagkilala ay isang bagay na kailangan mong ipaglaban at kadalasan ay hindi mo rin matatanggap. Ang pagkaunawang ito ay hindi nagdulot ng ginhawa. Sa halip, ito ay nagpalala lamang ng aking kalungkutan. Lalo akong nakaramdam ng pagiging nag-iisa kahit na napapaligiran ako ng aking pamilya. Kabanata 4. Ang tawag ng pera at ang katahimikan ng pagtataksil, pangkalahatang tono. Mapagod, malungkot at nagdududa sa sarili. Ang aking telepono. Madalas, ito ay nagiging isang simbolo ng koneksyon. Ngunit sa aking kaso, ito ay naging simbolo ng isang masakit na katotohanan. Isang simbolo ng mga pagkakataong ang aking pamilya ay lumalapit sa akin hindi para sa yakap, hindi para sa pagmamahal, kundi para sa pera. Naaalala ko ang mga panahong iyon. Kapag ang telepono ko'y biglang nag-ilaw, may kasamang pag-asa sa aking dibdib. Baka sakaling tawag ni Nanay Elena para kumustahin ang aking kalagayan. Baka sakaling tawag ni Tatay Jose para lang marinig ang boses ko. Baka sakaling tawag ni Maria para ibahagi ang isang simpleng kwento mula sa kanyang araw. Pero madalas, hindi ganon. Hindi. Pagkabukas ko ng tawag, ang boses sa kabilang linya ay agad na papasok sa punto. Walang paligoy-ligoy. Walang kumusta ka Ramon. Walang kamusta ang trabaho mo. Walang tanong tungkol sa aking kalusugan o sa aking buhay. Agad na may problema. Ramon, anak, ang simula na may kasamang pagmamadali. Nasiraan kasi kami ng sasakyan. Alam mo naman, kailangan ko itong gamitin para sa trabaho. Hindi ko alam paano ako pupunta bukas kung ganito. At pagkatapos, ang pagbanggit sa halaga. Kailangan ko ng mga P15,000 para maayos ito agad. Pwede mo bang ipadalala? Minsan naman, ito ay tungkol sa kalusugan. Ramon, anak, medyo masama ang pakiramdam ni tatay mo. Kailangan naming dalhin sa doktor. Baka mangailangan tayo ng pera para sa mga gamot at konsultasyon. Pagkatapos, ang malungkot na pagbanggit sa halaga. Mga 10,000 siguro ang kakailanganin natin. Pwede mo bang ipadala? Ang mga tawag na ito. Sila ang naging transaction. Ang aking telepono ay hindi na nagri-ring para sa usapan, kundi para sa negosasyon, para sa pagbabayad. Sa tuwing ganito, pilit kong sinasabi sa aking sarili na ito ang aking tungkulin. Bilang isang anak, bilang isang lalaki na may kakayahang tumulong, ito ang tama. Ito ang aking responsibilidad. Gusto kong paniwalaan na ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal, dahil gusto kong gumaan ang kanilang pasanin. Pero sa kaibuturan ng aking puso, may maliit na tinig na bumubulong. Isang tinig na nagsasabi na hindi ito sapat. Na sa likod ng bawat pagbibigay ko, may isang malalim na pag-asa. Pag-asa na sana, sa pagkakataong ito, ay may maramdaman silang pasasalamat. Sana ay may mapansin silang sakripisyo. Sana ay may maalala silang, ako rin ay tao rin, na may sariling pangangailangan, may sariling pagod, pero wala. Pagkatapos ng bawat pagpapadala ko ng pera, pagkatapos ng bawat pag-aayos ng problema nila, ang kasunod ay palaging ang parehong katahimikan. Isang katahimikan na masakit. Isang katahimikan na parang sinasabing,
salamat, pero wala lang iyon. Parang ang aking pagtulong ay isang bagay na kusa nilang inaasahan, isang bagay na bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Hindi ito isang kilos ng kabutihan na dapat ipagpasalamat, kundi isang obligasyon na dapat lamang tuparin. Walang salamat Ramon, pinaghirapan mo ito. Walang salamat anak, naisip mo kami. Walang salamat na tulungan mo kami, alam namin na mahirap din para sa'yo. Wala. Ang tanging kapalit ng aking pera ay ang pagpapatuloy ng kanilang buhay, ang pagpapatuloy ng kanilang mga pangarap, habang ang akin ay tila laging napapag-iwanan. Ang aking mga sariling pangangailangan, ang aking mga sariling pangarap ay madalas kong ipagpaliban. Dahil ang tawag na iyon, ang mga pangangailangan nila ay laging mas nauuna, mas importante. Ito ang naging siklo, ang tawag, ang problema, ang aking tulong, ang katahimikan. At pagkatapos, ang paghihintay. Paghihintay para sa susunod na tawag, para sa susunod na problema. Minsan, nagtataka ako. Bakit kaya ganito? Ano ba ang mali sa akin? O baka naman, hindi ako ang may mali. Baka ang pagtingin nila sa akin ang may mali. Baka sa kanilang mga mata, ako ay hindi na anak, kundi isang ATM machine. Isang bangko na handang magbigay anumang oras, walang tanong. May mga pagkakataon na gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin, hindi na kaya ng budget ko. Gusto kong sabihin, pagod na ako. Gusto kong sabihin, ano naman ang para sa akin? Pero sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Nanay Elena, ang mukha ni Tatay Jose, ang mukha ni Maria, ang imahe ng aking sariling pagiging anak, ang aking pagmamahal ay nahihigitan ang lahat. Hindi ko kayang tanggihan. Ang bigat ng konsensya, ang takot na baka sila ay maghirap, iyon ang pumipigil sa akin. At sa bawat pagbibigay ko, pilit kong hinahanap ang isang senyales. Isang senyales na sila ay nagpapasalamat. Isang senyales na nakikita nila ako. Ngunit ang mga senyales na yon ay parang mga ibong mailap. Mahirap hanapin at kung mahahanap man, panandalian lamang. Ang pagbibigay ko ay hindi na lamang dahil sa obligasyon. Mayroon na rin itong halong pag-asa. Pag-asa na sana, sa wakas, ay makita nila ang tunay kong halaga. Hindi bilang isang ATM, hindi bilang isang tagapagbayad ng utang, kundi bilang isang anak na nagmamahal. Isang anak na nagbibigay ng kanyang sariling lakas, ng kanyang sariling panahon, ng kanyang sariling puso. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting nagiging abo. Ang bawat katahimikan pagkatapos ng bawat pagbibigay, ang bawat kawalan ng pasasalamat ay unti-unting bumubura sa pag-asang iyon. Parang isang mahabang proseso ng pagkasira. At ang dating tunog ng aking telepono na minsay nagbibigay ng pag-asa ay naging tunog ng isang panawagan. Panawagan para sa isang transaksyon. At sa bawat transaksyong iyon, isang piraso ng aking sarili ang tila nawawala. Isang piraso ng aking pagkatao ang nababawasan. At sa pagkawala ng mga pirasong iyon, nagsisimula na akong magtaka. Kung ang pagmamahal pala ay ang pagbibigay lamang ng walang kapalit, kung ang pagiging anak ay ang pagiging tagapagbigay lamang ng walang pagtanggap, ano pa ang natitira sa akin? Sino pa ba ako kung hindi ang boses na laging tumutugon sa tawag ng pangangailangan, pero hindi kailanman naririnig ang sariling tinig na sinasabing, mahalaga rin ako. Kabanata 5. Ang sakit ng mga salitang pilit at ang pagwawalang bahala, pangkalahatang tono, malalim na kalungkutan, pagkaunawa sa sakit ng puso at pagtanggap sa katotohanan. Ang mga sugat na hindi nakikita ay madalas na mas malalim ang tinatago. Hindi sila madaling pagalingin, lalo na kung ang sugat na iyon ay galing mismo sa mga taong dapat sana iyong pinakamalapit. Ang aking pamilya, sila ang may hawak ng pinakamatalim na kutsilyo na hindi naman nila ginagamit ng direkta, kundi sa mga salitang tila dahan-dahang naghihiwa sa aking pagkatao. Naaalala ko noong mga panahong si Maria ay dumating muli sa kanilang tahanan. Siya'y nag-asawa ng bata at parang hindi nagtagal ay muli siyang bumalik, dala ang mga maleta at ang bigat ng isang nabigong relasyon. Ako noon ay nasa Maynila na, nagsisimula pa lamang itatag ang aking karera, nagpupunyagi sa bawat proyekto.
Pero sa puso ng aking mga magulang, lalo na kay Nanay Elena, si Maria ang laging nangangailangan ng tulong. Ang pagbabalik ni Maria ay sinalubong ng mainit na yakap mula kay nanay. Sa kanya, parang isang bayani ang anak na bumalik mula sa isang mahabang digmaan. Kawawa naman ang anak ko, narinig ko siyang sinabi sa isang kapitbahay, ang kanyang tinig ay puno ng habag. Hindi niya alam paano mabuhay mag-isa, kailangan niya tayo. Habang ako naman, na noon pa may nagtatrabaho na ng maayos, na nagbabayad na ng kanilang mga utang, ay tila hindi kasing halaga ng kawawang anak. Nang minsan akong dumalaw, nag-alok akong ilibre si Maria ng hapunan. Gusto ko sanang makipagkwentuhan, makibalita sa kanya, malaman kung paano siya magsisimulang muli. Ngunit tumanggi siya. Pagod na ako, kuya, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Hindi ko naman siya masisi, malamang ay nahihirapan siya talaga. Ngunit habang naghahanda ako ng aking mga gamit para umalis, narinig ko ang usapan ni Nanay at Tatay Jose sa kusina. Hindi ko sinasadyang marinig, pero sapat na ang mga narinig ko para muli akong masaktan. Hindi naiintindihan ni Ramon ang tunay na paghihirap, sabi ni Nanay Elena, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit malinaw. Si Maria, iyan ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng bumangon mula sa wala. Natigilan ako. Bumalik sa aking isipan ang mga naipadala kong pera noon. Ang mga credit card bills na pinunan ko. Ang mga bayarin sa ospital na sinagot ko. Ang bawat oras na ginugol ko sa pagtatrabaho ng overtime para lamang magkaroon ng sapat na pondo para sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga iyon ba, sa paningin ni nanay, ay hindi maituturing na tunay na paghihirap? Parang may tinik na bumara sa aking lalamunan. Bakit kailangang paghambingin? Bakit kailangang maliitin ang aking mga pinagdaanan? Para kay nanay, tila ang kahirapan ay dapat na may kasamang pag-iyak, pagdurusa at pagbabalik na parang basahan. Samantalang ang aking pagpupunyagi, ang aking tahimik na pagsisikap ay tila isang bagay na dapat lamang gawin, isang obligasyon na walang kasamang emosyon. Ang aking paglipat sa Maynila, ang aking pagtatayo ng sarili kong buhay doon na malayo sa kanila ay tila naging malaking pagkakamali sa kanilang paningin. Yang pamumuhay mo sa Maynila, sabi ni nanay sa mga kamag-anak, ang kanyang tinig ay puno ng pagkaawa, malayo ka sa amin. Malamig ang pakikitungo mo. Hindi mo naiintindihan ang tunay na halaga ng pamilya. Ang pagiging malayo ko ay naging ebidensya ng aking pagiging malamig. Ang aking pagiging independente ay naging katibayan ng aking pagiging walang pakialam. Para bang ang pagiging malapit sa kanila ang tanging paraan para mapatunayan ko ang aking pagmamahal. At kung hindi ako malapit, ibig sabihin, hindi ako nagmamahal. Kada naman, hindi ako makadalo sa mga pagtitipon nila dahil sa trabaho. Alam ko na ang kasunod. Si Nanay Elena ay bubuntong hininga at sa mga kamag-anak, sasabihin niya, si Ramon, masyado nang abala para sa pamilya. Ang kanyang trabaho na lang ang kanyang mundo. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na patak ng asido. Unti-unti, nilulusaw nila ang aking pagkatao sa kanilang mga mata. Ako na dating ang panganay na anak, ang inaasahan, ay naging ang abala, ang malayo, ang malamig. Samantalang si Maria, ang bumalik na may mga problema, ay nanatiling ang awa, ang kaawa-awang anak na dapat alagaan at unawain. Naisip ko, bakit kailangan ng ganitong paghahambing? Bakit kailangang ituring na mas mahirap ang isang anak kaysa sa isa pa? Ang bawat isa sa amin ay may sariling pinagdaanan, may sariling mga laban. Ngunit sa paningin ng aking ina, tanging si Maria lamang ang nakakaranas ng tunay na hirap. Ang aking kalungkutan ay lumalim pa lalo nang subukan kong kausapin si Tatay Jose tungkol dito. Siya kasi palagi siyang tahimik. Kapag si Nanay Elena ay nagagalit o naninisi, si Tatay Jose ay madalas na nagsasabi lamang ng, "Alam mo naman ang ugali ng iyong ina." Isang gabi, pagkatapos ng isang hapunan kung saan muli akong napintasan ni nanay, naglakas loob akong tanungin si Tatay Jose. "Tay," sabi ko, ang tinig ko ay bahagyang nanginginig. "Bakit po hindi ninyo sinasabi kay nanay na mali siya? Bakit hindi ninyo ako ipinagtatanggol?"
Tumingin siya sa kanyang plato. Parang nag-iisip siya ng malalim. Pagkatapos, mahinang sabi niya, "Ramon, mas madaling magpanatili ng kapayapaan kaysa makipaglaban para sa kung sino ang tama." Sa mga salitang iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang katahimikan ni Tatay Jose ay hindi lamang kawalan ng pakialam. Ito ay isang uri ng pagpili. Pagpili na manatili sa tabi ni Nanay Elena kahit na ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa akin. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Ngunit para sa akin, ito ay pagtalikod. Pagtalikod sa katotohanan. Pagtalikod sa akin. Ang kanyang pagpapanatili ng kapayapaan ay naging pagsuporta sa kasinungalingan. Ang kanyang pag-iwas sa gulo ay naging pagpapahintulot sa sakit na manatili. Doon ko naramdaman ang tunay na kalungkutan. Hindi lang dahil sa aking ina, kundi dahil maging ang aking ama, ang aking haligi, ay hindi ko mapagkakatiwalaan para sa pagtatanggol. Ang pamilyang ito, na dapat sana ay pundasyon ko, ay tila nagiging isang malaking balon na walang katapusan, kung saan ang aking lakas ay unti-unting nauubos. Ang mga taon ay lumipas. Ang mga sugat na ito, ang mga salitang pilit, ang pagwawalang bahala ay hindi nawala. Sa halip, sila ay lumalim. Sila ay naging bahagi ng aking pagkatao. Sila ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Minsan, ang pinakamalaking sakit ay hindi nagmumula sa mga kaaway, kundi sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang mga taong dapat sana'y iyong kanlungan ay sila pa ang nagiging sanhi ng iyong pagdurusa. At ang pagtanggap sa katotohanan ito, gaano man kasakit, ay ang unang hakbang para, kahit papaano, ay makalaya. Kabanata 6. Ang katotohanan sa likod ng mga tawag ng problema. Pangkalahatang tono. Pagninilay-nilay, malungkot na pagkaunawa at pagtanggap sa realidad. Ang aking telepono. Dati, ito ay parang isang tulay. Isang paraan para kumonekta sa aking mga mahal sa buhay. Ngayon, ito ay parang isang signal. Isang signal na kapag nag-ilaw, may problema, may kailangan, may emergency. Kapag hindi nag-iingay ang aking telepono sa loob ng ilang araw o isang linggo, halos nakakalimutan ko na kung paano sila tumingin sa akin kapag walang problema. Kapag ang lahat ay maayos sa kanilang buhay, kapag ang araw ay maliwanag at ang mga gusali ay nakatayo ng matatag. Ako ay tila naglalaho. Nagiging invisible ako. Parang hangin na dumadaan lamang na hindi na kailangan pang pansinin. Pero kapag may nasira, kapag may bumagsak, kapag ang pundasyon ay nanganganib na gumuho, biglang ang aking telepono ay nagiging buhay. Parang magnet na humihila sa akin pabalik sa kanilang mundo. Mundo na puno ng kailangan. Isang araw, habang naglilinis ako ng aking mga gamit, natagpuan ko ang isang lumang folder. Sa loob nito ay mga larawan, mga lumang larawan ng pamilya. Nakangiti kami noon, mukhang masaya. Pero habang tinitingnan ko ang bawat isa, isang pattern ang unti-unting lumitaw. Sa bawat larawan, sa halos lahat ng mga kuha kung saan kasama kami, naroon sila. Nanay Elena, Tatay Jose, si Maria. Sila ang nasa gitna, sila ang pinakamalapit sa isa't isa. At ako ay palaging nasa gilid. Bahagya lamang ang aking ngiti. Madalas, ang aking balikat ay nakaturo palayo. Minsan, ang aking mukha ay bahagya lamang nakikita, parang hindi kasali sa tunay na larawan. Hindi siguro sinasadya, sabi ko sa aking sarili. Baka nasa likod lang ako ng kuhamirahang nagpipilit na kunin silang lahat. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi iyon ang totoo. Ito ay parang isang tahimik na pagpapakita. Isang pagpapakita kung sino ang importante at kung sino ang naroon lamang. Parang phonography, parang palamuti. Ang aking pagiging nasa gilid sa mga larawan na iyon ay parang salamin ng aking buhay sa kanila. Ako ang background, ang suporta na hindi napapansin hanggat hindi ito nawawala. Ako ang reliable one, ang invisible one. Ang salitang iyon, invisible. Ito ang pinakamasakit.
Ito ang nagpapabigat sa aking dibdib. Parang ang pagmamahal nila ay may mga kondisyon. May mga terms and conditions na nakasulat sa isang napakaliit na font na hindi ko mabasa. May mga interest rates na dapat kong bayaran. At ang pinakamabigat, mga unspoken debts na hindi ko alam kung paano babayaran. Sa loob ng mahabang panahon, ang aking pagbibigay, ang aking sakripisyo ay aking tinawag na pagmamahal. Naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng walang hinihintay, ang paglalagay sa kanila muna. Pero ngayon, nag-aalinlangan ako. Kung ang aking pagbibigay ay nagre-resulta lamang sa pagiging mas invisible ko, sa pagiging mas taken for granted ko, masasabi ko pa ba itong pagmamahal? O baka naman, ito ay naging isang convenience lamang para sa kanila? Isang bagay na madaling gamitin kapag kailangan at madaling kalimutan kapag hindi na. Ang pagkilalang ito ay dumating ng unti-unti. Parang maliliit na butil ng buhangin na naiipon sa aking sapatos. Masakit, nakakairita, at nakakapagod. Bawat tawag na may problema, bawat pagpapadala ko ng pera, bawat tahimik na pagsagot ko sa kanilang mga pangangailangan, lahat ng iyon ay nagpapatibay lamang sa ideya na ako ay kanilang safety net. Isang bagay na laging nandyan para sumalo sa kanila kapag sila ay nahuhulog. Pero hindi naman kailanman kinikilala ang pagiging matatag ng net na iyon. Ang aking lakas, ang aking tibay, ang aking kakayahang sumalo. Nagsisimula na akong makaramdam ng pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi pagod ng puso. Pagod na umasa. Pagod na magbigay ng walang kapalit. Minsan, sa aking mga maliliit na sandali ng pagmumuni-muni, nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung hindi na ako magbibigay. Kung hindi na ako sasagot sa mga tawag. Ano ang mangyayari kung ang safety net ay biglang maglaho? Matututo ba silang tumayo sa sarili nilang mga paa? Makikita ba nila ang halaga ko kapag wala na ako para sumalo sa kanila? Pero ang mga tanong na iyon ay nananatiling mga tanong lamang. Dahil sa aking puso, alam ko na malamang ay hindi ko iyon magagawa. Ang guilt, ang takot na baka mapahamak sila, ay mas malakas pa kaysa sa aking pagod. Ito ang aking krus na pasanin. Ito ang aking kapalaran. Pero ngayon, parang may nagbabago. Parang may maliit na sinag ng liwanag na tumatagos sa makapal na ulap ng aking pagdurusa. Ang pagkaunawa na ito, kahit masakit, ay nagbibigay din ng kakaibang lakas. Ang pagkilala na ako ay hindi lamang isang resource, kundi isang tao na may sariling damdamin, na may sariling halaga, na may sariling karapatan. Ang pagiging invisible ay hindi isang kapalaran na dapat tanggapin ng walang pagtutol. Ang pagiging background ay hindi isang lugar na dapat manatili magpakailanman. Marahil, ang panahon na para ako naman ang mapansin. Ang panahon na para makita nila hindi lamang ang aking kakayahang magbigay, kundi ang aking kakayahang masaktan. Ang aking kakayahang maghangad ng pagkilala. Ang aking kakayahang humiling ng aking sariling puwang sa kanilang buhay. Ang aking pagod ay nagsisimula ng maging determinasyon. Ang aking kalungkutan ay nagsisimula ng maging lakas. At sa bawat tawag na darating, sa bawat problemang kanilang dadalhin, alam ko na ang aking tugon ay maaaring magbago. Marahil, hindi na ito magiging isang tahimik na pagsuko. Marahil, ito na ang simula ng aking pagbangon. Ang simula ng paghahanap sa aking sariling dangal, sa aking sariling halaga, na hindi nakadepende sa kanilang tawag o sa kanilang pangangailangan. Kabanata 7. Ang sabi niyang hindi personal at ang mensaheng puno ng pait, pangkalahatang tono, may pag-aalinlangan, malungkot na pagtanggap at paninindigan. Ang araw ay tila bumibigat habang papalapit ang araw ng pagdiriwang. Ang mga salita ni Nanay Elena noon tungkol sa limitadong espasyo at pinakamalapit lang ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Sinusubukan kong kalimutan ito, sinusubukan kong bigyang katwiran ang kanyang mga salita, ngunit ang malalim na kirot sa aking puso ay hindi basta-basta nawawala. At pagkatapos, habang papalapit na ang okasyon,
Dumating ang tawag mula sa kanya. Ang tawag na aking kinatatakutan at sa isang kakaibang paraan ay hinintay ko rin. Hinintay ko dahil baka sakaling may paliwanag, may paglilinaw. Ramon? Anak? Ang boses niya, puno ng tamis na tila pinilit. Ang ganitong tono, alam ko na, ay laging may kasunod na masamang balita. Ang ganitong tamis ay parang balabal lamang ng kung ano ang tunay niyang gustong sabihin. Kumusta ka na, anak? Kumusta ang trabaho mo? Sinagot ko ang kanyang mga tanong ng maikli. Ang aking tinig ay malamig, walang emosyon. Alam ko na hindi ito ang dahilan ng kanyang tawag. Naghintay ako. At dumating nga ang kanyang sinasabi. Nandito kami ngayon, kasama ang tatay mo. Inaayos namin ang mga huling detalye para sa aming anibersaryo. Alam mo na ang seating arrangements. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Parang naghahanap ng tamang salita o marahil naghahanda para sa susunod niyang sasabihin. Alam mo naman, Ramon, ang daming nag-confirm na rin na mga pinsan at mga dating kaibigan. Lumalaki ang listahan. Naririnig ko ang pagbuntong hininga niya, na tila ba ang pinakamabigat na pasanin sa mundo ang pag-aayos ng mga upuan. Kaya, medyo nagkakaproblema kami sa espasyo. Bumalik sa aking alaala ang mga salitang iyon. Limitadong espasyo. Ang eksaktong dahilan na ibinigay niya sa akin noon. Narito na naman ito, parang multo na bumabalik. Kaya anak, patuloy niya. Ang kanyang tinig ay naging mas mahinahon, halos pakiusap. Sana maintindihan mo, hindi ito personal, ha? Talagang limitado lang talaga ang mga upuan. Alam mo naman, gusto naming maging maayos ang lahat. Mahal ka namin, anak. Napaka-importante mo sa amin. Ang mga salitang hindi personal. Ang mga salitang mahal ka namin. Mga salitang dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan. Pero sa pagkakataong ito, sila ang nagpapatindi ng aking kalungkutan. Parang pilit na paglalagay ng plaster sa isang malalim na sugat na kailangan ng operasyon. Maiintindihan ko po, nanay, sagot ko. Ang aking tinig ay kalmado. Masyadong kalmado. Parang hindi ko pinapansin ang sakit na nararamdaman ko. Okay lang po. Huwag po kayong mag-alala. Mag-enjoy na lang po kayo sa inyong pagdiriwang. Sa kabilang linya, narinig ko ang malakas na buntong hininga ng ginhawa. Ay salamat, anak. Alam kong maiintindihan mo. Ang galing-galing mong anak. Dagdag niya, ang kanyang tinig ay muling bumalik sa dati niyang matamis na tono na parang walang nangyari. Parang ang problema ay nalutas na dahil lamang sa aking pag-unawa. Pagkatapos ng tawag na yon, nanatili akong nakaupo sa aking mesa. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kawalan. Ang mga salita ni Nanay Elena ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Hindi ito personal. Mahal ka namin. Maiintindihan mo. Pero alam ko na ito ay napaka-personal. Ang pagiging hindi kasama sa isang mahalagang pagdiriwang ng aking sariling pamilya, sa isang okasyon na dapat sana ay sama-sama kami, ay hindi personal? Ano pa ang maituturing na personal kung hindi ito? At ang salitang, mahal ka namin? Ito ba ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal? Ang pag-iiwan sa akin sa labas? Ang pag-iiwan sa akin sa dilim? Ang pagbibigay ng mga paliwanag na hindi naman totoo? Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malalim na pagkaunawa. Ang pagkaunawa na ang mga salitang ito ay hindi para sa akin. Sila ay para sa imahe. Sila ay para sa pagpapakita sa ibang tao na ang pamilya ay buo, na ang pagmamahal ay naroon, kahit na ang katotohanan ay iba. Pagkaraan ng ilang sandali, isang notification ang lumitaw sa aking telepono. Isang mensahe mula kay Maria. Nakita ko ang kanyang pangalan at ang aking puso ay muling bumigat. Ano naman kaya ang sasabihin niya? Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Binuksan ko ang mensahe. Ramon, don't take it personally, sabi niya. Sumunod ang isang emoji na nakangiti. Huwag mo itong isiping personal. Napatitig ako sa mga salitang iyon. Ito ang pangalawang tao sa aking buhay na nagsabi sa akin na huwag itong isiping personal. Si Nanay Elena,
At ngayon, si Maria. Parang isang koro na nagsasabing, huwag kang masaktan, ito ay normal lang. Ngunit ang mensaheng ito mula kay Maria, ito ay iba. Hindi ito parang paliwanag ng isang magulang na nag-aalala. Ito ay parang isang pahayag na puno ng superiority. Parang sinasabi niya, alam mo, alam namin na hindi ka kasama, pero okay lang iyan. Huwag kang magdrama. Ang tinig niya sa pamamagitan ng mga salitang ito ay tila isang pagpapatibay. Isang kumpirmasyon na ako ay sadyang iniwan sa labas. At ang mas masakit, si Maria na kasama sa pagdiriwang ay alam niya ito. Alam niya ang buong sitwasyon. Pero ang tanging maibibigay niya ay ang payo na huwag isiping personal. Hindi ito pag-aalala. Hindi ito pagbibigay ng kapanatagan. Ito ay pagbibigay ng patunay na ang pagiging nasa labas ko ay hindi isang aksidente, kundi isang desisyon. Isang desisyon na tila suportado pa ng aking kapatid. Naisip kong mag-reply. Naisip kong sabihin sa kanya na masakit, na hindi ko maintindihan. Naisip kong itanong kung bakit. Ngunit habang tinatype ko ang mga salita, binubura ko rin ang mga ito. Ano pa ang silbi? Ang kanyang mensahe ay nagsabi na ng lahat. Ang kanyang ngiti na emoji ay parang isang pagkutya. Sa huli, walang reply na pinadala. Hinayaan ko na lamang ang mensaheng iyon na manatili sa aking telepono, isang permanenteng paalala ng aking pagiging hindi personal na kasali. Isang paalala na sa mundo ng aking pamilya, may mga tao na kailangan at may mga tao na kailangan lang umintindi at manatili sa dilim. Kabanata 8, ang payo ng kaibigan at ang regalong ibinabalik, pangkalahatang tono. Pagod, pagkadismaya, ngunit may lumalaking pagkamulat. Ang mga araw na lumipas pagkatapos ng tawag ni Nanay Elena at ng mensahe ni Maria ay tila napakabigat. Bawat sandali ay puno ng pag-iisip, ng pagmumuni-muni. Ang sakit na dala ng mga pangyayaring ito ay hindi basta-basta mawawala. Tila ba may mga tanim na tinik sa aking dibdib na unti-unting lumalaki. Sa trabaho, alam kong may nagbago sa akin. Napansin ito ni Sofia. Si Sofia ang aking katrabaho sa opisina. Hindi siya madaldal, pero matalas ang kanyang mga mata. Alam niya kung kailan ako masaya, at higit sa lahat, alam niya kung kailan ako hindi. 2 taon na kaming magkatabi sa mga cubicle, at sa mga panahong iyon, natutunan niyang basahin ang aking mga kilos, ang aking mga buntong hininga. Isang hapon, habang naghahanda na kami para umuwi, lumapit siya sa aking desk. Ramon, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahinahon. Gusto mo bang magkape muna bago umuwi? Mukhang pagod ka yata. Tiningnan ko siya. Walang pilit na pag-aalala sa kanyang mga mata, kundi isang simpleng obserbasyon. Alam niyang may mali. Hindi niya kailangang itanong kung ano iyon. Kadalasan, ang mga ganitong simpleng alok ay higit pa sa libu-libong salita. Sige Sofia, sabi ko. Bakit hindi? Habang naglalakad kami patungo sa isang maliit na cafe malapit sa opisina, hindi ko agad nabanggit ang aking problema. Alam ko kasi na hindi niya ako pipilitin. Hihintayin niya lang na ako mismo ang magsimula. Habang naghihintay kami sa aming mga kape, tinitingnan ko ang mga tao sa labas, ang mga kotse na dumadaan. Parang gusto kong tumakas sa sarili kong problema kahit sandali lang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ako na ang unang nagsalita. Sofia, simula ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. May nangyari kasi sa pamilya ko. At doon, iniluwa ko ang lahat. Ang tawag ni Nanay Elena, ang mensahe ni Maria, ang pakiramdam na hindi ako kasama. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang, ang mga dahilan na ibinigay nila at ang malamig na mensahe mula sa aking anak. Nakikinig lang si Sofia. Hindi siya sumisingit, hindi siya nagbibigay ng opinyon. Dinamayan niya ako sa kanyang tahimik na pakikinig. Nang matapos ako, huminga ako ng malalim. Tinitigan niya ang kanyang tasa ng kape, dahan-dahang hinahalo ito. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit kitang-kita ang talas ng kanyang pag-iisip. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita siya. Ramon, sabi niya, ang kanyang tinig ay seryoso, ngunit hindi nanggagamit. Minsan, ang mga pamilya, lalo na ang mga nakatatanda,
Sila ay nagiging sanay sa isang bagay. Sandali siyang tumigil, tila naghahanap ng tamang salita. Sanay sila sa tulong na dumadating, sa pera, sa solusyon. Kung ano ang nakasanayan nila, pagpapatuloy niya, ang kanyang tinig ay bahagyang bumaba. Ang nakikita nilang halaga sa iyo ay ang kakayahan mong magbigay noon. At pagkatapos, ang pangungusap na tila tumama sa aking pinakamalalim na sugat. They only love the version of you that pays the bills. Hinihiya ka lang nila dahil sa version mo na nagbabayad ng bills. Ang mga salitang iyon, parang tinik na bumabaon ng mas malalim, parang dagundong ng kulog sa aking pandinig. Cruel, oo. Pero tama. Sobrang tama. Naisip ko ang lahat ng nangyari. Ang mga tawag na may problema, ang mga bayarin na kailangan kong bayaran, ang aking pagiging reliable pagdating sa pera, at ang aking pagiging invisible kapag wala namang kailangan. Parang ganoon na nga po, sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong. Palagi na lang po akong nagbibigay, pero parang hindi naman napapansin. Tumango si Sofia, parang naiintindihan niya ang bawat salita ko. Hindi ko sinasabing lahat sila ganoon, Ramon, pero sa sitwasyon mo, parang iyon ang lumalabas, hindi ba? Ang pag-ibig na iyon, kung maituturing na pag-ibig, ay nakakabit sa isang kondisyon. Naisip ko kung gaano siya katumpak. Si Sofia ay hindi bahagi ng aking pamilya, pero mas nakita niya ang katotohanan kaysa sa kanila. Mas naintindihan niya ako kaysa sa mga taong nagsasabing mahal nila ako. Pag-uwi ko sa aking apartment, hindi ko mapigilang isipin ang sinabi ni Sofia. They only love the version of you that pays the bills. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Sa isang banda, ito ay masakit. Sa kabilang banda, ito ay nagbigay ng kaliwanagan. Isang mapait na kaliwanagan. Nagpasya ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang ganitong uri ng relasyon. Kung ang pagmamahal nila ay nakadepende lamang sa aking kakayahang magbayad, kung ang aking halaga sa kanila ay nasusukat lamang sa aking wallet, kailangan kong kumilos. Kinaumagahan, nagdesisyon akong bumili ng regalo. Hindi ito dapat maging mahal. Isang bagay na simpleng magpapahayag ng aking pagbati, ng aking pagmamahal na, sa kabila ng lahat, ay naroon pa rin. Isang maliit na silver photo frame. Inukit ko doon ang 30 years of love. At sa maliit na card, isinulat ko ang aking pagbati. Simple, ngunit taos-puso. Congratulations! Wishing you both many more happy years. Maingat kong isinara ang kahon at kinabukasan, ipinadala ko ito sa kanilang address. Naisip ko, marahil, kahit sa ganitong paraan ay makapagpapadala ako ng isang maliit na mensahe ng pagmamahal. Marahil ito ay magiging isang tulay na muling magkokonekta sa amin. 3 araw ang lumipas. May dumating na kahon sa aking pintuan. Ang return label ay nakasulat sa sulat kamay ni Nanay Elena. Bahagya akong kinabahan. Ano kaya ito? Isang pasasalamat? Isang regalo bilang kapalit? Ngunit nang buksan ko ang kahon, natagpuan ko ang parehong photo frame na ipinadala ko. Hindi nabuksan, hindi nagamit. At kasama nito, isang maliit na piraso ng papel. Ang sulat ay maikli lamang. We have too much already. Mayroon na kaming sobra. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Itinapon nila pabalik ang aking regalo, ang aking pagbati, ang aking maliit na pagtatangka na magpadala ng pagmamahal. Hindi lamang ito, hindi tinanggap. Ito ay ibinalik. Ibinilanggo muli ang aking mga kilos, ang aking mga intensyon. Nakatayo ako doon sa aking hallway, hawak ang kahon, ang sulat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Galit? O kahihiyan? O pareho? Ang mga salita ay simple, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang aking mga pagsisikap ay hindi kailangan. Ang aking presensya, tulad ng aking regalo, ay hindi rin kailangan. Ang pagiging hindi ko kasama sa party, ang pagbabalik ng aking regalo. Lahat ng ito ay nagpapatunay lamang. Pinatunayan nila na ako ay hindi lamang hindi kasama, kundi ako ay sobra.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Napagtanto ko sa sandaling iyon na ang pag-asa ko sa pagtanggap mula sa kanila ay isang pag-asang napakaliit. Isang pag-asa na tila hindi mangyayari. At sa pagkaunawang iyon, sa kabila ng sakit, may isang kakaibang uri ng kapayapaan na nagsimulang dumaloy sa aking kalooban. Kapayapaan ng pagtanggap. Pagtanggap na hindi lahat ng pagmamahal ay nakukuha at hindi lahat ng pagbibigay ay tinatanggap. Ang pagbabalik ng regalong iyon ay hindi lamang isang pagtanggi sa isang bagay. Ito ay pagtanggi sa akin. At sa pagtangging iyon, nagsimula akong makita ang aking sarili sa ibang liwanag. Hindi bilang isang anak na nagbibigay, kundi bilang isang individual na may sariling halaga, na hindi dapat ipinapadala pabalik. Kabanata 9, ang pagkamulat at ang matatag na desisyon, pangkalahatang tono, mula sa pagkadismaya patungo sa pagkamulat at katatagan, ang pagbabalik ng regalo. Ang mga salitang iyon mula kay Maria. Ang lahat ng iyon ay tila nagbukas ng isang pinto sa aking isipan, isang pinto na matagal ko ng pilit na isinasara. Ang pinto na naglalaman ng katotohanan na pilit kong iniiwasan. Pagkatapos kong matanggap ang kahon na naglalaman ng aking ibinalik na regalo, isang uri ng pagkapagod ang bumalot sa akin. Hindi ito ang pagod ng pisikal na gawain, kundi ang pagod ng pag-asa. Pagod na umasa sa mga bagay na hindi na mangyayari. Pagod na maniwala sa mga salitang tila wala namang sinseridad. Ang mga salita ni Sofia noon sa cafe ay bumalik sa aking isipan. They only love the version of you that pays the bills. At ngayon, ang pagbabalik ng aking regalo, ang kanilang pahayag na we have too much already. Ito ang naging pinakamalinaw na patunay. Ang aking mga pagsisikap, ang aking mga kilos ng pagmamahal, ay hindi na kailangan kapag hindi ito nagsisilbi sa kanilang interes. Kapag hindi ito nakakatulong sa pagpapanatili ng kanilang imahe o sa kanilang kaginhawahan. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa pamilya? Ito ba ay ang patuloy na pagbibigay kahit na walang kapalit? Ito ba ay ang pagpapatawad sa bawat pagkakamali, sa bawat pananakit dahil lamang sila ay pamilya? Ang aking mga naging desisyon noon, ang pagbibigay ko ng pera, ang pagpapaubaya ko sa mga bagay, ang pagtitiis ko sa mga masasakit na salita, lahat ng iyon ay ginawa ko dahil sa paniniwala na iyon ang pagmamahal. Ang pagmamahal na may kasamang sakripisyo. Pero ngayon, sa aking pagmumuni-muni, napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Ang aking sakripisyo ay tila naging isang kasangkapan lamang para sa kanilang kaginhawahan. Ang aking pagbibigay ay hindi na pagmamahal, kundi isang uri ng obligasyon. Isang convenience para sa kanila. At doon nagsimula ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaan na tila dumating pagkatapos ng mahabang pagtitiis. Parang isang malaking ulap ang nawala sa aking isipan. Parang nakakita ako ng liwanag pagkatapos ng mahabang kadiliman. Ang pagbabalik ng regalo. Ang mga salita ni Maria na, "Don't take it personally." Lahat ng iyon ay nagtulak sa akin sa isang desisyon. Isang desisyon na kailangan kong gawin para sa aking sarili. Tama na, bulong ko sa aking sarili. Tama na ang pagpapaliwanag. Tama na ang pagsasakripisyo. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa ang aking sarili. Hindi ko na kailangan ipilit na maintindihan nila ang aking nararamdaman. Ang kanilang mundo ay umiikot sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga kagustuhan, sa kanilang imahe. At kung ako ay hindi na bahagi ng kanilang perpektong larawan, kung ako ay hindi na angkop sa kanilang family-only na grupo, kung gayon, marahil ito na ang panahon para ako naman ang umalis. Napaisip ako tungkol sa pagiging invisible sponsor. Ito ang aking papel sa kanila. Ang tagapagtaguyod ng kanilang magandang imahe. Ang tagaayos ng kanilang mga problema. Ang taong laging nandyan para suportahan sila,
pero hindi kailanman nakikita. Hindi na. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang matatag na determinasyon. Ang sakit ay naroon pa. Oo. Pero hindi na ito ang nangingibabaw. Ang nangingibabaw ngayon ay ang isang bagong pakiramdam ng kalayaan. Isang kalayaan na nagmumula sa pagtanggap na hindi lahat ng relasyon ay pantay. Hindi lahat ng pagmamahal ay pareho. At hindi lahat ng pamilya ay nagbibigay ng walang hanggang suporta. Kailangan kong itigil ito. Kailangan kong huminto sa pagiging ang taong laging nagbibigay. Kailangan kong huminto sa pagiging ang anino na sumusunod sa liwanag ng iba. Ang desisyon ay dumating ng kusa. Hindi ito pinilit. Hindi ito pinag-isipan ng matagal. Parang isang bagay na kailangan lang mangyari. Parang isang paru-paro na sa wakas ay lumabas sa kanyang kokon. May isang bagay sa akin na nagbago. Hindi ko alam kung ito ba ay galit na nagbunga ng lakas o isang uri ng pagkamulat na nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Ang tanging alam ko, hindi na ako ang dating Ramon. Ang dating Ramon na laging nag-aalala sa sasabihin ng iba. Ang dating Ramon na laging handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. Ako na ngayon ay ibang tao. Isang tao na nagsisimulang unahin ang sarili niyang kapayapaan. Isang tao na nagsisimulang kilalanin ang kanyang sariling halaga, hiwalay sa kung ano ang maaaring ibigay o hindi maibigay ng kanyang pamilya. Ang pagiging invisible sponsor ay tapos na. Tapos na ang pagbibigay ng walang kapalit. Tapos na ang pagpapaliwanag sa mga bagay na hindi naman nila kayang maintindihan. Tapos na ang pag-asa na sila ay magbabago. Ang paglalakbay na ito ay mahaba at masakit. Maraming luha ang pumatak. Maraming gabing hindi ako mapakali. Ngunit sa bawat hakbang na aking ginawa, sa bawat desisyong aking pinili, papalapit ako ng papalapit sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Palapit ako ng papalapit sa aking sariling kapayapaan. Ang pagkamulat na ito ay hindi madali. Ngunit ito ay kinakailangan. Kinakailangan para sa akin. Kinakailangan para sa aking kinabukasan. Kinakailangan para sa isang buhay na hindi na kontrolado ng mga inaasahan ng iba, kundi ng aking sariling mga pangangailangan at mga pangarap. Ang pagiging tunay na malaya ay hindi tungkol sa pagkuha ng anumang bagay mula sa kanila. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa aking sarili ng permiso na maging ako. Mag-isa man o kasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Ang mahalaga, ako ay hindi na ang anino. Ako ay ang liwanag. Kabanata 10. Ang mga bunga at ang paglaya. Pangkalahatang tono, mula sa pagiging matatag patungo sa pagharap sa katotohanan at sa wakas sa malalim na kapayapaan. Ang desisyon ay nagawa na. Ang pagtigil sa pagiging invisible sponsor ay hindi lamang isang emosyonal na hakbang. Ito ay naging isang konkretong kilos. Ang araw na tumigil ako sa pagpapadala ng hulog para sa kanilang bahay, ang simula ng pagguho ng mundo na kanilang itinayo sa aking likod. Unang linggo, katahimikan. Isang katahimikan na kakaiba. Hindi ito ang tahimik na kapayapaan na aking hinahanap, kundi ang tahimik na paghihintay. Paghihintay sa kung ano ang susunod na mangyayari. Paghihintay sa reaksyon ng aking pamilya. Pagkatapos, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga tunog. Hindi mula sa kanila, kundi mula sa mga institusyon. Dumating ang mensahe mula kay Nanay Elena. Ramon, anak, tinatawagan kami ng bangko. Sabi nila, may mga bayarin daw tayong hindi nabayaran. Okay ka lang ba? Ang tono niya ay puno ng pekeng pag-aalala, ng pag-akusa na nakabalot sa tamis. Alam niya ang dahilan. Alam niyang ako ang huminto. Pero gusto niyang iparamdam sa akin na ako ang may kasalanan. Na ako ang nagdulot ng problema. Sumunod ang isa pang mensahe. Ramon, hindi namin gustong guluhin ka, pero sabi nila, urgent na raw. Kailangan namin ang tulong mo. Ang salitang urgent. Ito ang kanyang paboritong sandata para sa pagmamanipula. Halos naririnig ko ang kanyang pagbuntong hininga sa pagitan ng mga salita, ang kanyang pinag-aralang tono ng isang ina
na naniniwalang ang pagmamahal ay may kasamang kontrol. Hindi ako sumagot. Ano pa ang sasabihin ko? Ang aking pagtanggi na magpatuloy sa pagiging tagapagbayad ay hindi isang pagsuway, kundi isang pagtatayo ng aking sariling mga hangganan. Pagkatapos, si Maria. Ang kanyang post sa social media. Hindi na ito pribado. Ito ay lantad na. May mga taong nakakalimutan kung sino ang nagpalaki sa kanila. Kasama nito ang litrato niya na hawak ang kamay ni Nanay Elena. Ang mga komento ay agad na dumating. Pagkaawa, pagkampi, pag-aalala. Stay strong, sabi ng isa. Ang pamilya ang pinakamasakit kung minsan, sabi ng isa pa. Si Maria, bilang tugon, ay naglalagay ng mga puso at umiiyak na emojis na ginagampanan ang papel na kanyang pinaghandaan. Ang tapat na anak, ang loyal na kapatid, ang biktima ng kawalang puso ng iba. Hinayaan ko lang ang mga ito. Hindi ko binigyan ng reaksyon. Ang pag-ignore sa kanila ay hindi nangangahulugang wala silang epekto. Ang pagiging tahimik ko ay hindi pagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Ngunit ang realidad ay hindi maaaring iwasan. Makalipas ang 3 araw, isang sobre mula sa bangko ang dumating. Para akong nanigas. Akala ko ay isang pagkakamali. Hindi ko na matagal na tinitirhan ang bahay na iyon. Ang lahat ng financial ties ay dapat sanay malinis na, maliban sa mga bayarin na ako mismo ang nagdesisyong ibigay. Ang sobre ay mabigat. Ang papel ay makapal at opisyal. Binuksan ko ito at binasa ang unang pahina. Ang pangalan ko ay nakalimbag ng malaki sa itaas. Ramon Reyes, Borrower and Guarantor. Sa isang iglap, hindi ako makahinga. Ang sulat ay hindi tungkol sa mga bayarin na hindi nabayaran. Ito ay tungkol sa isang bagong refinance. Ang mga numero ay hindi pamilyar. Mas malaki, mas mapanganib. Ang bahay ay na-refinance sa aking pangalan 2 buwan na ang nakalipas. Muli kong binasa ang pahina, naghahanap ng mali, ng typo, ng kahit ano. Ngunit bawat linya ng pirma, bawat identifier, lahat ay akin. Kinabukasan, tinawagan ko ang bangko. Pagkatapos ng 3 paglilipat ng departamento, isang kalmadong boses ang nagpakilala bilang si Ethan Davis, ang account manager. Mr. Reyes, sabi niya, nakikita ko ang iyong inquiry tungkol sa refinance. Paano ako makakatulong? Maaari mo bang kumpirmahin ang mga detalye? Tanong ko. Nagkaroon ng pag-aatubili bago siya sumagot. Ang refinance ay naproseso noong Hulyo. Ang mga pangunahing nanghiram ay sina Jose at Elena Reyes, kasama ang iyong pirma na nag-aautorisa sa guarantee. Hindi ako pumirma sa kahit ano, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pagkabigla. Maaari mo bang ipadala sa akin ang mga dokumento? May paghinto bago siya sumagot. Meron kaming electronic copies sa file. Ang pirma ay tugma sa mga naunang authorization. Mukhang consistent. Ang salitang consistent ay parang kutsilyo. Gumamit sila ng aking digital signature. Ang aking nakasave na authorization data mula sa mga naunang transaksyon. Pinilit ko pa. Maaari mo bang ibigay ang timestamps, IP addresses, confirmation ng signing method? Si Ethan ay naging mas maingat. Sa legal na aspeto, maibibigay ko iyan sa pamamagitan ng isang formal na request. Ngunit kung ang ibig mong sabihin ay may fraud, maaari kaming magsimula ng internal review. Ang silid ay tila lumiit, ang hangin ay naging matalas. Nagpasalamat ako, isinulat ang kanyang pangalan at tinapos ang tawag. Pagkatapos, naupo ako, nakatingin sa bank statement na nakalatag sa aking desk, ang aking mga magulang. Hindi lang sila sumandal sa aking tulong. Sila ay tumawid sa linya patungo sa pagnanakaw. Ginamit nila ang mismong tiwala na binuo ko sa kanila bilang sandata. Ang mga mensahe mula kay Nanay Elena ay nagpatuloy. Anak, kailangan nating mag-usap. Kailangan mong maging makatwiran. Sinira mo ang pamilyang ito. Hindi ako sumagot. Bawat mensahe ay patunay kung paano ang kanilang pagmamahal ay may kaakibat na kondisyon. Hindi ito tungkol sa pag-aalaga kundi tungkol sa pagsunod.
Sa gabing iyon, natagpuan ko ang sarili kong nagbabrowse sa mga lumang email. Naroon ito, isang automated message mula sa bangko 2 buwan na ang nakalipas na may label na Refinance Confirmation. Binaliwala ko ito noon, inakala kong spam. Ang nakalakip na PDF ngayon ang naglahad ng buong kwento. Ang form ay nilagdaan ng digital sa ilalim ng aking pangalan, gamit ang email at access credentials na nakakabit sa joint account na minsan kong ginamit kasama si Tatay Jose para sa mga bayarin. Iniwan ko ang access na iyon na bukas, nagtitiwala na hindi nila ito aabusuhin. Ang tiwalang iyon ay naging kanilang daan. Nagprint ako ng bawat dokumento. Minarkahan ko ang bawat petsa, bawat code, bawat pangalan. Ang tambak ng papel ay lumaki, bawat pahina ay patunay ng pagtataksil. Nang maabot ko ang huling pahina, nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalinawan. Wala nang pagkaunawaan na dapat ayusin. Hindi sila basta-basta napadpad sa pagkakamali na ito. Pinlano nila ito. Ang refinance ay nangailangan ng 2 kumpirmasyon. Pareho silang naaprubahan sa loob ng 10 minuto. Mayroon sa bahay na iyon na alam ang kanilang ginagawa. Nang tumitig ako sa labas ng bintana, sa lansagang nababalutan ng niebe, napagtanto ko kung gaano katahimik ang tunog ng pagtataksil kapag hindi na ito emosyonal at nagsisimula ng maging ebidensya. Sa loob ng maraming taon, ako ang kanilang safety net. Ngayon, ako ang kanilang collateral. Naupo ako, binuksan ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng email. Hindi para sa aking ina, hindi para kay Maria, kundi para kay Ethan Davis. Ang subject line ay nakasaad, Formal Dispute of Fraudulent Authorization. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking paghinga ay bumagal. Bawat salitang aking tinatype ay may sukat, may layunin, may katumpakan. Ikinabit ko ang ebidensya at humiling ng agarang pag-freeze sa account. Nang pindutin ko ang send, ang katahimikan ay bumalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mabigat. Ito ay may kasamang earned. Hindi na ako natatakot, sila ang dapat matakot. Sa huling bahagi ng Oktubre, ang katotohanan ay nagkaroon na ng interes. Ang lamig sa hangin ay tumugma sa talas na nabuo sa loob ko. Nakipagpulong ako kay Clark Benson, isang abogado sa real estate na kilala sa kanyang pagiging tumpak at matiyaga. Ang kanyang opisina ay puno ng mga case files, mga istante na puno ng mga tahimik na tagumpay. Binasa niya ang aking mga dokumento ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot isang beses lamang nang maabot niya ang refinance agreement. Pagkatapos, siya ay ngumiti at tumingin sa akin ng matatag. Miss Reyes, sabi niya, ito ay textbook forgery. Ang electronic authorization ay ginamit muli nang walang pahintulot. Sino man ang naka-access sa iyong credentials ay gumawa ng fraud. Ang kanyang mga salita ay hindi nagulat sa akin, ngunit ang marinig ito ng malakas ay nagbigay ng kapanatagan sa aking kalooban. Hindi na ito isang hinala o isang pagtataksil na ako lamang ang nagdadala. Ito ay isang legal na katotohanan. Ipinaliwanag ni Clark ang mga susunod na hakbang ng maingat na binabalangkas kung paano namin maaaring i-report ang insidente, i-freeze ang account at simula ng isang civil complaint. Tumango ako sa karamihan ng kanyang sinabi, nararamdaman ang isang kakaibang kapayapaan na parang nakatayo sa gitna ng bagyo pagkatapos mapagtanto na hindi ka na mababasa pa. Nang lumabas ako sa kanyang opisina, ang folder sa aking kamay ay mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa kalinawan na naglalaman ito. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ako ng email mula kay Ethan, ang bank manager, na tumulong sa akin sa pagkalap ng ebidensya. Nakalakip dito ang detalyadong transaction logs, timestamps at system records. Lahat ay tumutukoy sa aktibidad ng account ng aking mga magulang noong panahon ng refinance. Sana po ay makatulong ito sa inyo, Miss Reyes, aniya. Pasensya na po sa nangyari. Nagpasalamat ako, bagaman. Walang apology ang makakabawi sa katotohanan na ang aking pamilya ay ginamit ang aking tiwala bilang collateral. 3 araw pagkatapos, ang pangalan ni Maria ay lumitaw sa aking telepono.
Maikli ang kanyang mensahe. Mom wants to have brunch. Just us. It's time to talk. Halos mabura ko na ito, pero may isang bagay sa akin ang gustong makamit ang pagtatapos, hindi ang pagkakasundo. Sumagot ako, where and when. Sa linggo ng umaga, dumating ako sa cafe 15 minuto na mas maaga. Ang lugar ay may amoy ng cinnamon at sunog na espresso. Ang uri ng kaginhawahan na hindi tugma sa tensyon na kumukulo sa aking dibdib. Pinili ko ang isang mesa malapit sa bintana, inilagay ang folder sa tabi ng aking tasa at naghintay. Ilang minuto pagkatapos, pumasok si Maria, kasunod ang aking mga magulang. Si Nanay Elena ay nakabihis ng perpekto na parang ang kanyang hitsura ay kayang baguhin ang katotohanan. Ang mga balikat ni Tatay Jose ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Si Maria ang nagsimula na may ngiti na masyadong maliwanag para maging totoo. Ramon, natutuwa kaming naparito ka. Nagulo lang ang mga bagay-bagay. Linisin natin ang ating mga isipan. Ang kanyang tono ay sinanay. Ang kanyang karisma ay isang kalasag. Tumango si Nanay Elena bilang pagsang-ayon. Hinahalo ang kanyang kape ng may kagandahang loob na nasanay. Lahat tayo nagkamali, sabi niya. Pero pamilya tayo. Kayang-kaya natin itong ayusin. Tumingin ako sa kanya, at pagkatapos ay sa folder. Ayusin? Sabi ko ng mahina. Ginamit ninyo ang pangalan ko para sa inyong utang. Ang mga salita ay bumagsak na parang bubog sa mga tile. Si Maria ay natigilan. Ang kamay ni Nanay Elena ay bahagyang nanginginig. Si Tatay Jose ay hindi gumalaw. Hindi iyan totoo, sabi ni Maria ng mabilis. Ang mga mata ay tumingin kay nanay. Baka nagkamali ka, baka ang bangko. Binuksan ko ang folder at isinslide ang isang pahinang nakaprint sa mesa. Ang pangalan ko ay nasa itaas ng digital signature na may timestamp at verified. Ang bangko ang gumawa nito, sabi ko. Kayo ang gumawa. Nagbukas ang mga labi ni nanay, ngunit walang salitang lumabas. Nawala ang kanyang sinanay na kalmado. Ang katahimikan ni Tatay Jose ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Naririnig ko ang ugong ng coffee machine sa likuran namin na pumupuno sa kawalan. Kumuha ako ng aking telepono mula sa bag. Gusto ninyong pag-usapan ang mga pagkakamali? Pinindot ko ang play sa isang lumang voicemail na iniwan niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang tinig ay lumipad sa maliit na espasyo, matalas at nagmamakaawa. Ang bangko ay tumatawag, Ramon. Kailangan namin ng tulong mo. Alam mong hindi natin pwedeng mawala ang bahay. Aayusin mo ito, di ba? Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ni Maria ay tumigas na parang ang galit ay makakapagbura ng katotohanan. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya sa pamamagitan ng mga ngiping nakakagat. Tinitigan ko siya ng matatag. Hindi ninyo kailangang magnakaw sa akin. Si Nanay Elena ay sa wakas ay bumulong. Ginawa lang namin iyon para mapanatili ang lahat para sa pamilya. Pinagsama-sama ko ang mga papel pabalik sa folder, pagkatapos ay sinabi ko, panatilihin ninyo ang lahat nang wala ako. Tumayo ako, inilagay ang bill sa mesa, at malumanay na nagdagdag, na-file ko na ang pag-alis ng pangalan ko sa loan at pagtatapos ng lahat ng suporta. Ang bangko at ang korte ang bahala sa iba pa. Walang nagsalita sa kanila. Ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa seramika ay lumilikha ng katahimikan. Hindi ako nakaramdam ng anumang tagumpay, tanging paglaya. Ang bigat na dumidiin sa aking dibdib sa loob ng maraming buwan ay nawala habang ako ay tumalikod patungo sa pinto. Sa labas, ang hangin ng Oktubre ay tumatama sa aking balat, sariwa at malamig, ngunit ito ay may pakiramdam na malinis. Sa likuran ko, ang mga bintana ng cafe ay nagpapakita ng kanilang mga figura, nakaupo pa rin, maliit pa rin. Sa harapan ko, ang lansangan ay malawak, tahimik, naghihintay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naglakad ako ng hindi tumitingin sa likod. Sa huling bahagi ng Oktubre, ang katotohanan ay nagkaroon na ng interes. Ang lamig sa hangin ay tumugma sa talas na nabuo sa loob ko. Nakipagpulong ako kay Clark Benson,
isang abogado sa real estate na kilala sa kanyang pagiging tumpak at matiyaga. Ang kanyang opisina ay puno ng mga case files, mga istante na puno ng mga tahimik na tagumpay. Binasa niya ang aking mga dokumento ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot isang beses lamang nang maabot niya ang refinance agreement. Pagkatapos, siya ay ngumiti at tumingin sa akin ng matatag. "Miss Reyes," sabi niya, "ito ay textbook forgery. Ang electronic authorization ay ginamit muli ng walang pahintulot. Sino man ang naka-access sa iyong credentials ay gumawa ng fraud." Ang kanyang mga salita ay hindi nagulat sa akin, ngunit ang marinig ito ng malakas ay nagbigay ng kapanatagan sa aking kalooban. Hindi na ito isang hinala o isang pagtataksil na ako lamang ang nagdadala. Ito ay isang legal na katotohanan. Ipinaliwanag ni Clark ang mga susunod na hakbang ng maingat na binabalangkas kung paano namin maaaring i-report ang insidente, i-freeze ang account at simulan ang isang civil complaint. Tumango ako sa karamihan ng kanyang sinabi, nararamdaman ang isang kakaibang kapayapaan na parang nakatayo sa gitna ng bagyo pagkatapos mapagtanto na hindi ka na mababasa pa. Nang lumabas ako sa kanyang opisina, ang folder sa aking kamay ay mas mabigat kaysa dati. Hindi dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa kalinawan na naglalaman ito. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ako ng email mula kay Ethan, ang bank manager, na tumulong sa akin sa pagkalap ng ebidensya. Nakalakip dito ang detalyadong transaction logs, timestamps at system records. Lahat ay tumutukoy sa aktibidad ng account ng aking mga magulang noong panahon ng refinance. "Sana po ay makatulong ito sa inyo, Miss Reyes," aniya. "Pasensya na po sa nangyari. Nagpasalamat ako bagaman. Walang apology ang makakabawi sa katotohanan na ang aking pamilya ay ginamit ang aking tiwala bilang collateral." 3 araw pagkatapos, ang pangalan ni Maria ay lumitaw sa aking telepono. Maikli ang kanyang mensahe. "Mom wants to have brunch. Just us. It's time to talk." Halos mabura ko na ito, pero may isang bagay sa akin ang gustong makamit ang pagtatapos, hindi ang pagkakasundo. Sumagot ako, "Where and when?" Sa Linggo ng umaga, dumating ako sa cafe, 15 minuto na mas maaga. Ang lugar ay may amoy ng cinnamon at sunog na espresso, ang uri ng kaginhawahan na hindi tugma sa tensyon na kumukulo sa aking dibdib. Pinili ko ang isang mesa malapit sa bintana, inilagay ang folder sa tabi ng aking tasa at naghintay. Ilang minuto pagkatapos, pumasok si Maria, kasunod ang aking mga magulang. Si Nanay Elena ay nakabihis ng perpekto, na parang ang kanyang hitsura ay kayang baguhin ang katotohanan. Ang mga balikat ni Tatay Jose ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Si Maria ang nagsimula na may ngiti na masyadong maliwanag para maging totoo. "Ramon, natutuwa kaming naparito ka. Nagulo lang ang mga bagay-bagay. Linisin natin ang ating mga isipan." Ang kanyang tono ay sinanay. Ang kanyang karisma ay isang kalasag. Tumango si Nanay Elena bilang pagsang-ayon, hinahalo ang kanyang kape ng may kagandahang loob na nasanay. "Lahat tayo nagkamali," sabi niya, "pero pamilya tayo. Kayang-kaya natin itong ayusin." Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa folder. "Ayusin?" sabi ko ng mahina. "Ginamit ninyo ang pangalan ko para sa inyong utang." Ang mga salita ay bumagsak na parang bubog sa mga tile. Si Maria ay natigilan. Ang kamay ni Nanay Elena ay bahagyang nanginginig. Si Tatay Jose ay hindi gumalaw. "Hindi iyan totoo," sabi ni Maria nang mabilis. Ang mga mata ay tumingin kay Nanay. "Baka nagkamali ka, baka ang bangko." Binuksan ko ang folder at isinslid ang isang pahinang nakaprint sa mesa. Ang pangalan ko ay nasa itaas ng digital signature na may timestamp at verified. "Ang bangko ang gumawa nito," sabi ko. "Kayo ang gumawa." Nagbukas ang mga labi ni Nanay, ngunit walang salitang lumabas. Nawala ang kanyang sinanay na kalmado. Ang katahimikan ni Tatay Jose ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Naririnig ko ang ugong ng coffee machine sa likuran namin na pumupuno sa kawalan. Kumuha ako ng aking telepono mula sa bag.
Gusto ninyong pag-usapan ang mga pagkakamali? Pinindot ko ang play sa isang lumang voicemail na iniwan niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang tinig ay lumipad sa maliit na espasyo, matalas at nagmamakaawa. Ang bangko ay tumatawag, Ramon. Kailangan namin ng tulong mo. Alam mong hindi natin pwedeng mawala ang bahay. Aayusin mo ito, di ba? Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ni Maria ay tumigas na parang ang galit ay makakapagbura ng katotohanan. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya sa pamamagitan ng mga ngiping nakakagat. Tinitigan ko siya ng matatag. Hindi ninyo kailangang magnakaw sa akin. Si Nanay Elena ay sa wakas ay bumulong. Ginawa lang namin iyon para mapanatili ang lahat para sa pamilya. Pinagsama-sama ko ang mga papel pabalik sa folder, pagkatapos ay sinabi ko, panatilihin ninyo ang lahat ng wala ako. Tumayo ako, inilagay ang bill sa mesa at malumanay na nagdagdag. Na-file ko na ang pag-alis ng pangalan ko sa loan at pagtatapos ng lahat ng suporta. Ang bangko at ang korte ang bahala sa iba pa. Walang nagsalita sa kanila. Ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa seramika ay lumilikha ng katahimikan. Hindi ako nakaramdam ng anumang tagumpay, tanging paglaya. Ang bigat na dumidiin sa aking dibdib sa loob ng maraming buwan ay nawala habang ako ay tumalikod patungo sa pinto. Sa labas, ang hangin ng Oktubre ay tumatama sa aking balat, sariwa at malamig, ngunit ito ay may pakiramdam na malinis. Sa likuran ko, ang mga bintana ng kafe ay nagpapakita ng kanilang mga figura. Nakaupo pa rin, maliit pa rin. Sa harapan ko, ang lansangan ay malawak, tahimik, naghihintay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naglakad ako nang hindi tumitingin sa likod. Sa huling bahagi ng Oktubre, ang katotohanan ay nagkaroon na ng interes. Ang lamig sa hangin ay tumugma sa talas na nabuo sa loob ko. Nakipagpulong ako kay Clark Benson, isang abogado sa real estate na kilala sa kanyang pagiging tumpak at matiyaga. Ang kanyang opisina ay puno ng mga case files, mga istante na puno ng mga tahimik na tagumpay. Binasa niya ang aking mga dokumento ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot isang beses lamang nang maabot niya ang refinance agreement. Pagkatapos, siya ay ngumiti at tumingin sa akin ng matatag. Miss Reyes, sabi niya, ito ay textbook forgery. Ang electronic authorization ay ginamit muli ng walang pahintulot. Sino man ang naka-access sa iyong credentials ay gumawa ng fraud. Ang kanyang mga salita ay hindi nagulat sa akin, ngunit ang marinig ito ng malakas ay nagbigay ng kapanatagan sa aking kalooban. Hindi na ito isang hinala o isang pagtataksil na ako lamang ang nagdadala. Ito ay isang legal na katotohanan. Ipinaliwanag ni Clark ang mga susunod na hakbang ng maingat, na binabalangkas kung paano namin maaaring i-report ang insidente, i-freeze ang account at simulan ang isang civil complaint. Tumango ako sa karamihan ng kanyang sinabi, nararamdaman ang isang kakaibang kapayapaan na parang nakatayo sa gitna ng bagyo pagkatapos mapagtanto na hindi ka na mababasa pa. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ako ng email mula kay Ethan, ang bank manager, na tumulong sa akin sa pagkalap ng ebidensya. Nakalakip dito ang detalyadong transaction logs, timestamps at system records. Lahat ay tumutukoy sa aktibidad ng account ng aking mga magulang noong panahon ng refinance. Sana po ay makatulong ito sa inyo, Miss Reyes, aniya. Pasensya na po sa nangyari. Nagpasalamat ako bagaman. Walang apology ang makakabawi sa katotohanan na ang aking pamilya ay ginamit ang aking tiwala bilang collateral. 3 araw pagkatapos, ang pangalan ni Maria ay lumitaw sa aking telepono. Maikli ang kanyang mensahe. Mom wants to have brunch. Just us. It's time to talk. Halos mabura ko na ito, pero may isang bagay sa akin ang gustong makamit ang pagtatapos, hindi ang pagkakasundo. Sumagot ako, where and when? Sa Linggo ng umaga, dumating ako sa cafe, 15 minuto na mas maaga. Ang lugar ay may amoy ng cinnamon at sunog na espresso, ang uri ng kaginhawahan na hindi tugma sa tensyon na kumukulo sa aking dibdib. Pinili ko ang isang mesa malapit sa bintana, inilagay ang folder sa tabi ng aking tasa at naghintay. Ilang minuto pagkatapos, pumasok si Maria, kasunod ang aking mga magulang.
Si Nanay Elena ay nakabihis ng perpekto na parang ang kanyang hitsura ay kayang baguhin ang katotohanan. Ang mga balikat ni Tatay Jose ay mabigat, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Si Maria ang nagsimula na may ngiti na masyadong maliwanag para maging totoo. Ramon, natutuwa kaming naparito ka. Nagulo lang ang mga bagay-bagay. Linisin natin ang ating mga isipan. Ang kanyang tono ay sinanay. Ang kanyang karisma ay isang kalasag. Tumango si Nanay Elena bilang pagsang-ayon, hinahalo ang kanyang kape ng may kagandahang loob na nasanay. Lahat tayo nagkamali, sabi niya. Pero pamilya tayo. Kayang-kaya natin itong ayusin. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa folder. Ayusin? Sabi ko ng mahina. Ginamit ninyo ang pangalan ko para sa inyong utang. Ang mga salita ay bumagsak na parang bubog sa mga tile. Si Maria ay natigilan. Ang kamay ni Nanay Elena ay bahagyang nanginginig. Si Tatay Jose ay hindi gumalaw. Hindi iyan totoo, sabi ni Maria nang mabilis. Ang mga mata ay tumingin kay Nanay. Baka nagkamali ka, baka ang bangko. Binuksan ko ang folder at isinslide ang isang pahinang nakaprint sa mesa. Ang pangalan ko ay nasa itaas ng digital signature na may timestamp at verified. Ang bangko ang gumawa nito, sabi ko. Kayo ang gumawa. Nagbukas ang mga labi ni Nanay, ngunit walang salitang lumabas. Nawala ang kanyang sinanay na kalmado. Ang katahimikan ni Tatay Jose ay naging mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Naririnig ko ang ugong ng coffee machine sa likuran namin na pumupuno sa kawalan. Kumuha ako ng aking telepono mula sa bag. Gusto ninyong pag-usapan ang mga pagkakamali? Pinindot ko ang play sa isang lumang voicemail na iniwan niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang tinig ay lumipad sa maliit na espasyo, matalas at nagmamakaawa. Ang bangko ay tumatawag, Ramon. Kailangan namin ang tulong mo. Alam mong hindi natin pwedeng mawala ang bahay. Aayusin mo ito, di ba? Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang ekspresyon ni Maria ay tumigas, na parang ang galit ay makakapagbura ng katotohanan. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya sa pamamagitan ng mga ngiping nakakagat. Tinitigan ko siya ng matatag. Hindi ninyo kailangang magnakaw sa akin.